daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isang magandang araw pong muli sa lahat, sa ating pong mga taga-subaybay ng ating programa, ang Daan sa Kaligtasan. Tayo po ay nasa ating series pa rin na pinamagatang End Time Prophecy and You, kung saan tayo po ay tatalakay muli sa araw na ito ng isang ng tema na magpapakita ng isang katotohanan na may kinalaman sa ating kalagayan. Ito po ay pinamagatang Entering Time of Trouble, What is Behind the Educational Fact. Ito po ay napapanahon sapagkat ito ay balita ngayon na kung saan patungkol sa panukala ng leader ng Roma na walang iba kundi Santo Papa sa kanyang educational fact. Na sana'y mangyayari noong Mayo, subalit ito po ay naurong ngayong darating na Oktubre. So ano po ba ano kaya ang katotohanan dito, mga kapatid, mga kaibigan? So ngayon pong oras na ito, tayo po ay mag-aaral patungkol dito at aalamin natin kung ano ba talaga ang nasa likod nito, kung ano ang panukala niya at ano ang katotohanan na pwede nating mapulot sa mga bagay nito. Subalit bago po tayo magpatuloy, ay atin munang hingiin ang patnubay ng Panginoon upang tayo magkaroon ng higit pang pagkaunawa. Tayo muna ay manalangin. Mahabagin po namin, Panginoon, makapangyarihan ng Diyos. Sa oras pong ito, O Diyos, kami ay lumalapit sa inyo upang patuloy na papurihin ka at pasalamatan. At gayon din po humingi kami ng tulong sa banal na Espiritu upang kami patnubayan, tulungan, buksan ang mga pangunawa, mga kaisipan at puso sa pag-aaralan namin sa oras na ito. Tulungan po kami na maunawaan namin at matanggap namin upang kami ay mababalaan at makarespond ng positibo tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat po sa lahat sa pagdinig at pagtugon sa matamis na pangalan ni Jesus. So muli po, magandang araw, lalo tigit sa inaabot sa taga-subaybay ng programang ito. Saan man po kayo naroon, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at ang patnubay at ang pag-ibig ng Diyos ang ating nararanasan. So ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral na sabi ko nga, itong mga bagay na ito ay magdadala sa atin papasok sa panahon ng trouble o ng kapighatian. Subalit, paano kaya ito mangyari? May mga kaparaanan ang kaaway na ginagawa kung paano tayo dalhin doon sa kapighatian ng yon. At ang kaaway ay gumagamit ng mga tao dito sa sanlibutan upang madala ang kanyang panukala sa anumang kaparaanan. So ngayong oras na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay pag-aaralan natin itong patungkol sa educational fact o Laudato Si ng Santo Papa. So ano po ba kaya ang katotohanan sa likod nito? So ang sabi po ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, "Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or what is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God." So ito po ay babala ni San Pablo, hindi lamang sa mga taga sa Tesalonica, kundi sa mga tao na mamumuhay sa huling kapanahunan. Sapagkat ang sabi dito, wala nawang mandaya sa inyo sa anumang kaparaanan. Sapagkat ang ibig sabihin, ang pandaraya ay darating sa atin sa anumang kaparaanan. Kaya ang sabi niya, wag nawang kayo'y madaya sa anumang kaparaanan. Sapagkat ang araw na iyon, ang tinutukoy niya po ang pagdating ng Panginoon ay hindi mangyayari maliban na itong man of sin na sinasabi niya ay mahayag. Na itong man of sin ay binigyan niya ng karakteristik. Nang sabi niya ito sa talata,
itong man of sin ay son of perdition, na kung saan sinasalungat niya at itinataas niya ang kanyang sarili bilang Diyos. At siya'y umuupo sa trono ng ating Panginoon at pinapakita, inihahayag ang sarili niya bilang Diyos. So makikita natin mga kapatid, marahil sa mga nag-aaral ng propesya at ng aklat ng Daniel and Revelation, ay hindi ko na kailangang ihayag pa sa inyo ng letra por letra ng malinaw-liwanag na pangalan itong taong ito na tinutukoy ni San Pablo, sapagkat sa karakteristik na ito, walang iba dito na tinutukoy na nakaupo sa trono ng ating Panginoon at itinataas ang kanyang sarili bilang Panginoon, sapagkat siya ay nagsasabi that He is the vicar of God, ang representante ng Panginoon, o siya mismo ang Diyos dito sa lupa, sa langit, sa first heaven, sa lupa at sa ilalim ng lupa. Ano po? Ang sabi mga kapatid ng Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 118, "And the very time in which we live, the Lord has called His people and has given them a message to bear. He has called them to expose the wickedness of the man of sin, who has made the Sunday law a distinctive power, who has sought to change times and laws, and to oppress the people of God who stand firmly to honor Him by keeping the only true Sabbath." So sa huling kapanahunan, ang sabi ito ng ating propeta, ang Diyos ay tatawag ng mga tao na bibigyan niya at magdadala ng kanyang balita at maghahayag ng kasamaan nitong man of sin, nitong tao ng kasalanan. Ano po? Maghahayag ng kanyang kasamaan na kung saan siya ay gumawa o ginawa niyang kakaibang batas, itong patungkol sa pangilin ng linggo, na nag-isip na baguhin ang panahon at mga kautusan at nagpahirap sa bayan ng Diyos sa kanila na tumutupad ng utos ng Panginoon at nangingilin ng totoong Sabat. So ito po ay panukala ng ating Panginoon at babala ng ating propeta. Kaya ang sabi niya, "Blessed are the eyes which saw the things that were seen in 1843 and 1844. The message was given, and there should be no delay in repeating the message. For the signs of the times are fulfilling. The closing work must be done. A great work will be done in a short time. A message will soon be given by God's appointed that will swell into a loud cry." So, kinakailangan, sabi dito mga kapatid, na napakamapalad ng mga tao na nakakita ng mensahe noong 1843 at 1844. Subalit, ito ay mauulit sa huling kapanahunan, na ito ay dadalhin sa malakas na tinig o sa loud cry, sapagkat malaking gawain ang kailangan gawin sa maliit o sa maikling panahon. Ano po? Sa maikling panahon. Na ang sabi dito, ang mensahe ay ibibigay doon sa pinalaga ng Panginoon ng mga tao, na kung saan magbibigay ng patutuo. Bibigyan nilang patutuo ang aklat ni Daniel. Sapagkat mga kapatid, kung titignan po natin ang huling, ang aklat ni Daniel, lalo yung chapter 11, ito po ay naghahayag ng propesiya patungkol sa huling kapanahunan. Maliwanag po dyan na sinasabi dyan. At ang sabi dito, "And Satan must not have power over the people of God." Hindi kinakailangan na si Satanas ay magkaroon ng kapangyarihan mas mataas sa bayan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng kontrolin ng kapangyarihan ng kaaway. At ang sabi dito, causing them to sleep on. At patulugin tayo. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay tulog, tayo ay nasa ilalim ng spell ng ating kaaway na si Satanas. So for us to be out of spell of Satan, kailangan gising tayo. We are wide awake, ano po? At sa mga dati na nakaraan nating pag-aaral ay nabanggit ko po yung pagiging tulog, lalo doon sa pangalawa na ang ating pag-aaral na pinamagatan nating wake up, ano po? Balikan nyo na lang kung gusto nyo makita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tulog, ano po? So sabi dito, "We led the Romish church to inflict imprisonment, torture, and death upon those who refuse to yield to her decrees. And now that we are bringing the Protestant churches and the world into harmony with this right arm of our strength, we will finally have a law to exterminate all who will not submit to our authority." So ito po mga kapatid ay banta ng kaaway. Nang sabi, ginagabayan namin ang Romish Church o ang Iglesia Romana, no? Para parusahan, to inflict, no?
para gipitin, pahirapan, dalhin sa kamatayan ang sinumang, sabi dito, ang sinumang sumalungat sa kautusan o kagustuhan namin. Lalo na ngayon na dinadala namin ang protestanteng iglesia, ang sabi dito, gagawin namin na i-exterminate namin ang lahat na hindi sumunod sa aming otoridad. Ito po ay banta, ano po. Kaya kung ikaw ay mahina, ay madadala ka nito. Pero kailangan tayo mga lingkod ng Diyos ay magpakatatag tayo at hindi tayo pwedeng maantig nito. Hindi kinakailangan na tayo ay matakot ito sapagkat kakampi natin ang Panginoon. Sabi dito, when death shall be made the penalty of violating our Sabbath, then many who are now ranked with commandment keepers will come over to our side. Sabi niya, tingnan natin, sapagkat pag ginawa naming penalidad ng paglabag dito sa linggo, ang kamatayan, marami dito sa mga tumutupad ng kautusan ang sasama sa amin. Ano po? Minsan, marahil ina-underestimate niya, pero hindi ito mangyayari sa lahat. Ano po? May mga may iwan pa din na magiging matatag at nakakaunawa ng katotohanan. Ang sabi dito mga kapatid, ito ay vision ng ating propeta at parang nakita niya mismo ang sinabi ni Satanas. Ang sabi dito, say Satan, our principal concern is to silence the sect of Sabbath keepers. Sabi niya ni Satanas, sinabi niya na ang ating concern lamang, ang ating focus lamang ay nakatuon dito sa maliit na sikta na nangingili ng Sabado. No? We must excite popular indignation against them. We will enlist great men and worldly wise men upon our side and induce those in authority to carry out our purpose. Then the Sabbaths will I have set up shall be enforced by laws, and the most severe and exacting those who disregard them shall be driven out of the cities and villages. Sabi niya, kukuha tayo ng mga tao na kilala sa lipunan. May mga pangalan, kinikilala, sinasaluduhan, at dadalhin namin sila sa aming hanay. At sila ang magpapatupad nitong kautusan, at yung mga hindi sumunod ay palalabasin namin sa kanilang mga lugar, mga syudad man ito, o mga bayan. No po. Kaya ang sabi dito, and made to suffer hunger and privation. At sila ay paparusahan namin, papasapitin namin ng gutom at sa kakasalatan. No po. Kaya alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, kailangan ngayon ang ating pagsasanay ay hindi tayo pwedeng panghinaan ng loob. Kung sakali man nakakaramdam tayo o nakakaranas tayo ng kasalatan o paghihirap, kakulangan ng pagkain. Sapagkat yun po ay malaking pagsasanay natin para sa panahong ito. Sapagkat ang sabi nga sa ibang sulat ng ating propeta, mapalad yung mga nakaranas ng kasalatan sapagkat sila lang ang makakasurvive sa huling kapanahunan. Ano po? Kaya ito ay hindi natin pwedeng ipagkagulat o ikatakot at ipanlumo kung tayo ay nakakaranas ng mga ganito. Sapagkat ito ay malaking pagsasanay na pag nangyari ito mga kapatid, kahit gipitin tayo ng kaaway, kahit tayo ay padanasin ng kasalatan, kakulangan ng pagkain, hindi tayo basta-basta gigibin sa Kanya. Sapagkat sanay tayo matibay tayo dyan. Sapagkat napatunayan natin na bagaman ito ang karanasan natin, hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya ito ang sabi ng ating kaaway na Satanas pa. Sabi niya, thus the world will become mine. I will be the ruler of the earth, the prince of the world. I will so control the minds of under my power that God's Sabbath shall be a special object to contempt. A sign, I will make the observance of the seventh day a sign of disloyalty to the authority of earth. So, gagawin ko na yung pangingilin ng ikapitong araw ay tanda ng hindi pagsang-ayon o katapatan sa otoridad ng sanlibutan. No? So, ibig sabihin, pag ikaw ay nangilin ng Sabado ng Panginoon, totoo nga naman na pag sila ay nag-utos ng pangilin ng linggo, ay sinasalungat mo nga naman yung otoridad nila. Ano po? Kasi ang mahirap doon, ang sabi sa patuloy, will be made so stringent that men and women will not dare to observe the Sabbath day Sabbath. For fear of wanting food and clothing, they will join with the world in transgressing God's law. No? Ang sabi ni Satanas, tingnan natin. Kasi itong mga nangingili ng Sabbath na to, na kunyari tapat sila, pag sila ay padaanin namin doon sa pagkatakot na sila ay mawala ng pagkain at pananamit, sila ay sasama sa atin. Sabi niya ito ay
kaisipan niya. Pero sana hindi tayo matakot dito. Kaya okay lang na ngayon maging salap tayo o minsan kulang tayo sa pagkain, wala tayong maraming damit. Walang problema yon. Para pagdating natin dito mga kaibigan, mga kapatid, ay handa tayo. Ano po? Walang problema sa atin. Mawalan man tayo ng pagkain, mawalan man tayo ng damit, okay lang. Sapagkat nasanay na tayo at hindi tatalab itong mga estratehiya ng ating kaaway. Ano po? So sabi dito ng Review and Herald, January 11, 1887. We are standing on the threshold of great and solemn events. Prophecy is past fulfilling. The Lord is at the door. There is soon to open before us a period of overwhelming interest to all living. The controversies of the past are to be revived. New controversies will arise. The sins to be enacted in our world are not even dreamed of. So, ito mga kapatid, mangyayari sa atin ay hindi man, sabi dito, hindi natin inisip, hindi sumagi sa kaisipan natin. So, matindi ito mga kapatid. Because Satan is at work through human agencies. So, itong mga tao na nagdadala ng pagsalungat sa kautusan ng Panginoon, so ito yung mga ahensya na ginagamit ng kaaway. Nako? Laban sa lingkod ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng letter 121/1900, the third angel messages in its clear, definite term is to be made. The prominent warning, all that is comprehend is to be made intelligible to the reasoning minds of today. So, kailangan yung ating mga reasoning power ay nakapaloob sa liwanag ng third angel's message. Ano po? At gawin natin ito na prominent warning. Pangunahing babala sa tao, yung third angel. Ano pa yung nakapaloob doon? Sabi doon, sino man ang sumamba sa hayop at sa kanyang imahen at tumanggap ng tatak sa kanyang noo at sa kanyang kamay, ay tatanggap din ng paghuhukom ng Panginoon. So, warning ito mga kapatid, na ito ay babala ng maling pagsamba. Na salungat sa pagsamba sa tunay na Panginoon. Kaya, sino man magsamba sa Kanya at tatanggap ng Kanyang tatak sa noo, ibig sabihin, by conscience, they will agree. And by force, maniniwala sila doon sa batas, ay sasapit ng paghuhukom ng Panginoon. Kaya ang sabi ito mga kapatid ng Bible Commentary Volume 4, and saka sa Miscellaneous 63, we have come to a time when God's sacred work is represented by the feet of the image in which the iron was mixed with the miry clay. So ang gawain ng Panginoon sa panahong ito ay kumakatawan na doon sa imahe na nakita ni Nabucodonosor na yung paa ay pinaghalong bakal at putik. Ang sabi dito, statesmen will uphold the spurious Sabbath and will mingle the religious faith with the observance of this child of the papacy. Itong mga statesmen, kumbaga, mambabatas natin, ay magdadala nitong spurious Sabbath, counterfeit, fake Sabbath. Hahaluin nila ang religious at saka yung state authority. Ano po? At ang sabi dito, itong observance of the child of the papacy. Ang child of the papacy, mga kapatid, pag-aaralan natin sa mga darating na panahon. Ito po ay, bigyan ko ng kahapyaw, this child of the papacy is none other than Sunday observance. This is the child of the papacy. The mingling of churchcraft and statecraft is represented by the iron in the clay. The investing the church with the power of the state will bring evil result. Ano po? Yung paghahalo ng estado at ng simbahan ay magdadala ng masamang resulta. Sapagkat kung babasahin natin ang kapahayagan o ang Revelation, Apocalypse, yung hayop na kumakatawan sa Amerika, yung lamb-like beast from the land, ay may dalawang sungay na magkahiwalay, na kumakatawan sa separation of church and state. Magkahiwalay ang otoridad ng estado at ng simbahan. Subalit darating ang panahon na ito ay magsasamang muli, katulad ng panahon ni Nabucodonosor doon sa Babylon, na church and state doon ay magkasama. Ano po? At darating ang panahon na magsasama ito muli. At ang sabi nito, ito ay kakatawan doon sa paghahalo ng bakal at ng putik. No? But the time will come when God will punish those who made void His law by their evil work, will recoil upon themselves. Alam niyo mga kapatid, noong unang fundamental belief ng Seventh-day Adventist, sapagkat kung hindi ako nagkakamali, ito ay 12, 22, naging 27 at ngayon 28. So sa first edition ay kasama ang fundamental belief number 13. Sapagkat alam niyo po, nung panahon ng Reformation, mula kila William Miller, maraming mga Protestant
ang umanib doon sa Advent movement. At sa kanilang pag-aaral, napatunayan nila that the man of sin, itong son of perdition, ay tumutukoy sa papacy. Kaya, ginawa ng ating denominasyon na ito ay isali sa fundamental belief natin. Number 13, ang nakalagay dyan, that as the man of sin, the papacy has sought to change times and laws and has misled almost all Christendom in regard to the fourth commandment. So, ating inilagay sa ating fundamental belief na ang man of sin is none other than the papacy. Subalit ang nakakalungkot mga kapatid, kapag ito ay warning, sa paglipas ng mahabang panahon, kung hindi ko nagkakamali, 1962, nung mangyari ang Vatican II, ay nagpadala ang Seventh-day Adventist ng representative, nakita nila na, sabi ng representative, si B.B. Beach at saka si Arthur Maxwell, hindi naman pala totoo na yung man of sin ay masama eh. Dahil mabuti mga tao pala sila. At ang sabi nga ni Arthur Maxwell, nakita ko ang kabanalan ng Santo Papa, nabilib siya. Kaya marahil, inalis nila ang fundamental belief na ito. At sa ating fundamental belief na ngayon, kahit 28 na, hindi mo ito makikita. Ano po? So ito ay magpapakita lamang ng katunayan, ng katotohanan, na itong man of sin ay nakapaloob talaga at malinaw sa mga kaisipan ng tao noon. Malinaw sa kanila na walang ibang tinutukoy ito, kundi ang papacy. Ano po? Kaya ang sabi ito, as God called the children of Israel out of Egypt, that they might keep His Sabbath, so He calls His people out of Babylon, that they may not worship the beast nor his image. The man of sin who sought to change times and laws has exalted himself above God, presenting this spiritual Sabbath to the world. The Christian world has accepted the child of the papacy. So, katulad daw ng pagtawag ng Panginoon sa mga Israelitas palabas ng Ehipto para ipangili nila ang totoong Sabbath, ang mga tao ngayon ay tinatawagan din palabas ng Babylonia para hindi nila masamba itong hayop at ang kanyang imahen. The man of sin, ano po? So, dahil gusto ng Panginoon na makita natin ang totoong essence ng paglilingkod at pagsamba. Gusto niyang makita natin at maranasan natin ang blessings ng totoong pagsamba. At ayaw niya tayong mahulog doon sa counterfeit o fake o false na pagsamba sapagkat walang pagpapala doon. Ano po? Kaya tayo ay dinadala ng palayo dito. Katulad ng Israelites, sa mahabang panahon, nakalimutan na nila ito at dinala sila ng Panginoon pabalik upang maranasan nila at makita nilang muli ang pagpapala ng Diyos sa totoong pagsamba. So katulad din sa atin mga kapatid, tinatawagan tayo. Ang sabi dito, Satan beguiles men now as he beguiled Eve in Eden by flattery, by kindling a desire to obtain forbidden knowledge, by exciting ambition for self-exaltation. It was cherishing these evils that caused his fall. And through them, he aims to compass the ruin of men. He shall be as gods, he declares, knowing good and evil. Ang sabi dito mga kapatid. Ano? Sabi dito, alam nyo, ang kaaway, iniisip niya na ina-underestimate ang tao ngayon. Kasi ang sabi niya, ay, itong mga taong ito, mga makasalanan to eh, mga mahihina na to, kayang-kaya ko itong dalhin sa aking pandaraya. Dahil sabi niya, kung noon nga, si Eva, na sakdal pa yun eh, hindi pa yun nagkasala, nadala ko, namadaya ko, ngayon pa kaya. So ano ang ginagamit niya? Sabi dito, spiritualism teaches that man is the creature of progression. Sabi mga kapatid, katulad ni Eve, tayo ay pinapaniwala na pag sumang-ayon ta sa kanila, sumang-ayon ta sa kanya, we will be like God. Ano po? Tayo ay magiging Diyos. Alam natin ang tama at mali. Yung spiritualism, sabi dito, ay tinuturuan tayo na ang tao ay umuunlad, nag-progress. Ano po? That is in his destiny from his birth to progress even to eternity toward the Godhead. So, sabi ni Satanas, alam nyo, ang tao ay nagpo-progress yan. May pag-asenso. Mula sa kanyang pagiging tao, papunta sa pagiging Diyos. Na kung saan alam niya na ang lahat, pati ang mali at masama. So ito yung kanyang pandaraya. Dahil mamaya titingnan natin mga kapatid kung paano ito dinadala sa ating harapan ngayon. Diba? Hindi ito bastang teorya lamang. Sapagkat ito ay nasa ating harapan, nasa kapanahunan ito. Dinadaya tayo ni Satanas sa pagkakaparaanan ng paggamit ng mga human agency, sabi kanina, para dalhin ang kanyang pandaraya. Ano po? Sabi dito, its mind will judge itself and not another. Ibig sabihin, tayo mismo ang maghuhusga sa ating sarili kung tayo ay tama o mali. Bakit? Sapagkat alam natin ang tama at mali.
Ano po? Ang sabi dito, the judgment will be right because it is the judgment of self. The throne is within you. So, ibig sabihin, pag tayo ay nag-progress at tayo nakarating sa pagiging Diyos, hindi na tayo maghuhusga ng mali. Sabi dito, the judgment will be right because it is the judgment of self. So, ibig sabihin, wala nang tuwang sa atin yung mga kamalian. Sapagkat yung ay judgment natin, tama yun. Sapagkat tayo ay Diyos. Ano po? Ang sabi dito, said a spiritualistic teacher, as the spiritual conscientiousness awoke within him, my fellow men, all were unfallen demigods, and another declares, in a just and perfecting even as Christ. Ano po? Maging sakdal katulad ng Jesus Christ. Thus, the message of the third angel message will be proclaimed as the time comes for it to be given with greatest power. The Lord will work through humble instrument, leading the minds of those who consecrate themselves to His service. The laborers will be qualified rather by the action of the Spirit than by the training of literal institution. Subalit mga kapatid, ito ang kabutihan naman ng Panginoon. Sapagkat sa huling kapanahunan, bagaman gayon gumagawa ang kaaway at gumagamit siya ng tao, ang Panginoon ay gagamit din ng mga tao. Mga tao na lubusang nagpapasakop sa Kanya upang magbigay ng babala sa sanlibutan. Dadalhin niya, ang sabi ito, ang pabalita ng ikatlong anghel at ito ihahayag niya, ipoproklama niya na may malakas na tinig at may kapangyarihan. Subalit, hindi lahat pagbibigyan niya ito. Sapagkat may qualification dito nang sabi, only those who are humble instrument. Yung may kapakumbabaan, nagpapakumbaba. Dahil pag ikaw ay mapakumbaba, marunong kang sumunod sa authority ng ating Panginoon. At ang sabi dito, itong mga taong to ay hindi sinanay ng literary institution o yung mga sanayan dito sa sanlibutan, kundi sila ay sinanay at pinili mismo ayon sa pagpili ng banal na Espiritu. Ano po? At sila ang magpapabalita. Ang sabi dito, men of faith and prayer will be constrained to go forth with holy seal. Yung mga tao na may pananampalataya at nabubuhay sa panalangin, sila ang magdadala ng pabalitang ito. The sins of Babylon will be laid open. Ihahayag nila ang kasalanan ng Babylonia. Ano po? Ang kasalanan ng Babylonia ay itong mystic religion. Maling religion. At dito dinadala ng kaaway ang proseso, ang taktika niya, kung paano dalhin ang kanyang pandaraya. Tingnan po natin mga kapatid. Ang sabi ito, Pope, use pandemic to give the environment a vital rest. Maganda mga kapatid, sa umpisa, pero mamaya makikita natin kung saan ito patungo. Ano po? Sabi dito, si Santo Papa daw ay ginamit yung pandemic para bigyan ng kapahingahan ang kalikasan. Wala namang masama dito. Maganda nga ito mga kapatid. Ang sabi ito, the COVID-19 pandemic has shown how the earth can recover if we allow it to rest and must spur people to adopt simpler lifestyle to help a planet groaning under the constant demand for economic growth. So, tayo daw ay hindi na tayo mamumuhay ng katulad ngayon na laging abala, very hectic. Yung simpleng lifestyle lang daw. Para naman yung kalikasan ay magkaroon ng rest, magkaroon ng pumangsiya. Already we can see how the earth can recover if we allow it to rest. So, sabi niya, nakikita natin kung paano naka-recover ang sanlibutan. Dahil ngayong pandemic, sabi niya, ginamit niya saan galing yung pandemic? Sabi niya, itong pandemic, nakita natin na nung mag-lockdown, sabi niya dito, yung hangin, luminis. Walang usok walang pollution. Yung mga tubig, luminis, luminaw. Dahil walang paglayag, walang gumagamit halos ng tubig, luminis yung tubig. Sabi niya, yung mga hayop na umalis sa kanilang mga tirahan sa kagubatan ay nagsibalikan. So nakita natin na nakaka-recover o nakakapanumbalik ang kalikasan. So maganda po. Sabi dito, Pope Francis, the pandemic has given us a chance to develop new ways of living. So sabi niya, itong pandemic ay nagbigay sa atin ng pagkakataon para tayo makabuo ng panibagong uri ng pamumuhay. So ano pamumuhay kaya ito? Ang sabi dito, Pope Francis reiterate his call to limit global average temperature rise below 1.5 degrees Celsius. The pandemic has brought us to a crossroad. We must use this decisive moment to end our superfluous and destructive goals and activities and to cultivate values, connection, and activities that are life-giving. So sabi niya, itong pandemic ay nagdala sa atin sa sangandaan. Binigyan tayo ng chance, binigyan tayo ng option. Nang sabi niya,
Binigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan natin sa ating activity ay imbis na mapatay natin yung kalikasan, maging tayong life giver ng kalikasan. Ano po? Kaya ang sabi niya, I am very pleased that the theme chosen by the economical family for the celebration of the 2020 season of creation is Jubilee for the Earth. So sabi niya, natutuwa ako sapagkat ang pinili nilang ang tema ng 2020 season of creation is Jubilee for the Earth. Ibig sabihin kasi, sa Biblia, pag Jubilee ay rest. Ano po? Rest ng lupa ng 1 year, every seventh year. Ano po? Kaya sabi niya po, peace with Creator, harmony with creation. Stressing that the Jubilee is a time for restorative justice. The Pope renews his call for the cancellation of the debt of the most vulnerable countries in recognition of the severe impacts of the medical, social, and economic crisis they face as a result of COVID-19. Sabi niya dito, itong Jubilee ay ang gagawin natin yung may mga bansa na malaki ang utang ay papatawarin natin sila. Aalisin natin ang kanilang utang. Alam niyo po itong COVID. Sabi niya nga, ito ay for the poor. Hindi ito yung mga mahihirap talaga na tao. Kundi, he is stressing for the poor country. Sapagkat ang mundo natin mga kapatid, hindi balance. Itong bahagi ng West, mayayaman ito. Itong kalahati naman ay mahirap. Gusto ni Santo Papa na maging balance. Yung kayamanan dito ay may bahagi din dito para balance lang ang buhay. Ano po? Balance lang ang buhay. Kaya sabi niya, this is for the common good. Good for the people as well as good for the environment. Ano kaya to? Sabi niya, common good is Sunday as legal holidays. Ito yung common good pala. Ibig sabihin, mabuti para sa lahat. In respecting religious liberty in the common good of all, Christians should seek recognition of Sunday in the church holidays as legal holidays. Ano po? Ito ay, sabi niya, kilalanin natin itong linggo bilang legal holiday. Para ito sa common good, ikabubuti nating lahat. Subalit, ang sabi dito, Sunday observance, sacredness, worship originated with the Roman papal power. So lahat ito ay nag-umpisa lamang sa kapangyarihan ng kapapahan ng Roma. At ang sabi pa dito, any attempt at Christians coming together that disregard the teaching of the Holy Word of God can only be called as satanic counterfeit. Subalit, ang sabi niya, anumang pagpupulong para hindi kilalanin ang katuruan na nanggagaling sa banal na aklat ng Panginoon, ito ay isa lamang satanic counterfeit. Ako, maliwanag po. Kapagkat, ang sabi dito, Satan is a master at mixing truth with falsehood. Si Satanas ang master ng paghahalo ng mali at totoo. Sapagkat kung ikaw, sabi nga niya ng marami, for us to know the counterfeit, we must know the genuine. Ako. Para makilala natin yung piki, dapat kilala natin yung totoo. Parang sa pera ba? Masabi natin piki, dahil alam natin yung totoo. Ano po? Pero marami sa atin, pag yung totoo haluan ng mali, hindi na natin nadidistinguish at hindi natin nakikilala at marami ang nadadaya. Kaya ito ang strategy ni Satan. Yung tama, yung totoo, yung katotohanan, haluan niya ng mali at tatanggapin ng tao. Siyempre, pag ang totoo, haluan mo ng mali, hindi na yan pure truth. No? Mix of truth and error na yan. Counterfeit yan mga kapatid, mga kaibigan. Sabi dito, this has been his principal tactic since the Garden of Eden, when he deceived the mother of the human race at the tree of the knowledge of good and evil. So ito yung kanyang taktika, yung pandaraya. Satan said to Eve in that encounter that if she ate the forbidden fruit, you will be like God knowing good and evil. Ito ay nakasulat sa Genesis 3:5. Kaya ang sabi dito, so when we find good and evil mixed together, we can be sure that the devil is responsible. Ang mahirap nga mga kapatid, kaya sabi dito, kaya kung ating masumpong at makita yung totoo na pinaghaloan ng masama, anong mali, tandaan natin na ang may pakana nito ang kaaway. Ang mahirap nito mga kapatid, yung tama, dahil hindi natin alam yung totoo, hindi natin nare-recognize na yung totoo pala ay may halong mali. Ano po? Kaya, crucial po ng bagay na ito. So for us to know the deceit of Satan, kailangan founded tayo sa truth.
maliwanag sa atin ang katotohanan para hindi tayo madaya ng ating kaaway. Kaya itong pag-aaral natin mga kapatid, this is the revelation of truth para hindi tayo madaya ng kaaway. Because sabi nga kanina, Satan is using human agency to pursue his tactic, his ideas, yung kanyang plano, ano po. So para hindi tayo madayaan, pag-aralan natin ang katotohanan. Sabi dito, one major item of the agenda of Pope Francis is confronting the reversal of man-made climate change. Now, this is a very good cause. Wala pong mahirap dito, walang masama dito. Na ang panukala ng Santo Papa ay ikompronta tayo na baliktarin natin yung climate change. Ano po? Taking care of God's creation is something human beings were entrusted with back in the Garden of Eden when the Lord commanded Adam to dress and keep the garden. Sapagkat, totoo nga naman na sa Biblia ay inutusan ng Panginoon na alagaan ni Adan at saka ni Eva ang kalikasan. Subalit, ang totoo din, sabi dito, in God's final judgment at the close of time, Scripture state that God will destroy those who destroy the earth. Ang sabi ng Revelation, totoo din naman na sabi ng Panginoon na yung mga sumisira ng kalikasan ay pupuksain din ng Panginoon. Subalit, sabi dito, but like the one who mingles poison with good food, the Pope has mingled this appeal for protecting the natural environment with a call for the observance of a false Sabbath. Ito ang mahirap mga kapatid. Ito ang sinasabi ko. So napaka full of tactic ng kaaway. Sapagkat ang sabi niya, di ba? Sabi ng Bible, kailangan natin ingatan ang kalikasan sapagkat paparusahan ng Panginoon yung hindi nag-iingat ng kalikasan. Subalit, yung katotohanan yon ay hiniluan niya ng kasinungalingan. Sa anong paraan? Ang sabi dito, kailangan pagpahingahin natin ang kalikasan para ating maingatan. At sa kaparaan ng ito, mangilin tayo ng ng false Sabbath. Yun ang error ron mga kapatid. Maganda sana yung kanyang panukala, but the process itself ay hindi tama. Tama na pangalagaan natin yung kalikasan, ingatan natin, pahingahin natin, subalit sana, kung ito ay sa tamang kaparaanan, perfect sana. But because of the tactic of Satan, hinaluan niya ng error, na ang sabi dito, kailangan i-observe natin yung false Sabbath, which is Sunday, para bigyan natin ng kapahingahan ito. Kaya tingnan natin ang Laudato Si mga kapatid. Ang sabi ito, on Sunday, our participation in the Eucharist has a special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. No? Ang linggo, pag pinangilin natin, ito daw ay gagamot ng ating nasirang relasyon sa Panginoon, sa ating sarili, at sa sanlibutan. Ano po? Napakaganda sana ng panukala. Ang problema, sabi dito, the problem is that Sunday observance has no biblical authority. Ang problema mga kapatid, yung dinadala niyang linggo ay walang otorisasyon galing sa Biblia. So, yung kanyang authority ay makikita natin na malinaw that this is a contradictory to the authority of the Bible. Sapagkat the authority of the Bible, we are told to observe the Sabbath, which is the seventh day. So ito naman siya, he is proposing to observe Sabbath, which is the first day. So ang sabi nito, itong Sunday has no biblical authority. Sapagkat, God never changed the original Sabbath. Hindi binago ng Panginoon ang original na Sabado. Hindi binago. As time evolves, sa paglipas ng panahon, kung ano yung Sabbath na kanyang institute doon sa Garden of Eden hanggang mula sa langit, ay siya pa rin nananatili ngayon at hindi niya binabago. Ano po? The Sabbath of the Old Testament isn't Jewish as the people claim, as the Pope claims. Sabi kanina ng Santo Papa sa kanyang Laudato Si, Sunday as the Jewish Sabbath. Ano po? Sabi niya, ito ay Sabado ng mga Hudyo lamang. Subalit ang Biblia ay nagsasabi na ang Sabat ay hindi lamang Sabado ng Hudyo. Ano pala mga kapatid? It was established at the creation of this world as a memorial of God's creative work. Yun pala ay sinimulan, in-establish, itinayo ng Panginoon doon sa paglikha niya ng sanlibutan bilang alaala ng kanyang kapangyarihan bilang manlilikha. Na po. Sapagkat ang sabi ng Henesis, sa 6 na araw nilikha ng Panginoon lahat ng bagay at sa ikapito, siya'y nangilin, nagpahinga at binasbasan pinagpala niya. So this is the institution of Sabbath. At hindi ito nabago. At hindi ito Jewish Sabbath. Bakit mga kapatid?
It is on the basis that the fourth commandment enjoins the observance of the original Sabbath. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. It is on the basis that Jesus declared in the Gospel of Mark that the Sabbath was made for man. So maliwanag po mga kapatid na sa Marcos 2, ang sabi ng Panginoon, ang Sabbath ay ginawa ko para sa tao. Maliwanag na hindi niya sinabi na ang Sabbath ay ginawa ko para sa Hudyo. Hindi. Kundi ang sabi niya, ginawa ko para sa tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay tao, hindi ka man Hudyo. Itong Sabbath na tinayo ng Panginoon ay para rin sa'yo. Kailangan mong i-observe. Ano po? Kailangan ipangilin sapagkat ito ay ginawa ng Panginoon para sa tao. Ano po? Not for the Jews only, but for mankind, all men and women everywhere. So, hindi ito para sa Hudyo pala, sapagkat maliwanag na this was instituted for humankind. Para sa tao, mula kay Adan sa kay Eva, hanggang sa kulihing lahi ng tao, this institution of Sabbath will remain. Ano po? Hindi ito para sa Hudyo. Bakit? Tingnan natin mga kapatid. The Jews didn't even exist until 2,500 years after the Sabbath was made. Ano po? Nung ginawa yung Sabado, 2,500 taon na bago lumabas pa ang Hudyo. So kung ang Sabat ay para sa Hudyo lang, dapat hindi niya in-institute doon sa creation. Paglabas ng Hudyo, saka siya gumawa ng Sabat. Ano po? Maliwanag po yan. So, maliwanag na itong Sabat na kiniklaim ni Pope na Jewish Sabbath ay hindi Jewish Sabbath. Ito po ay maliwanag na ito ay biblical Sabbath that God instituted from the creation. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay lumitaw ito 2,500 years makalipas na itayo ng Panginoon ang Sabbath. Ano po? So it's a wonderful thing to urge Christian at the rest of humanity to care for God's creation and to experience the weekly rest God has established. Walang masama mga kapatid na tayo ay akayin ng Santo Papa na ingatan natin ang ating kalikasan sa pangingilin ng isang araw bawat linggo. Ang masama, but the weekly rest doesn't come on Sunday. God never made Sunday as a day of rest. Yun ang problema. Walang problema na akayin tayo na mahinga tayo ng isang araw sa buong sanlinggo. Ang problema doon, yung pangingilin na pinili niya ay unang araw at hindi yon ang pinanukala ng ating Panginoon. Opo? Sana malinaw yun sa atin? Because ang pinanukala ng ating Panginoon na pangilin talaga na kanyang ipinangilin bilang halimbawa sa atin ay yung ikapitong araw. At hindi ngayon binago mga kapatid. So maliwanag na itong panukala ng man of sin, ng Papa Say, ay hindi ito ang institusyon na itinayo sa atin ng Panginoon. So titignan ng mga kapatid natin, pasaan ba ito papunta? Ano po? Instead, the weekly rest we need to find is the only true Sabbath, the seventh day of the week, the memorial of God's original creation. Kung sinabi niya na mangilin tayo o magpahinga tayo ng isang araw sa isang linggo para mabigyan natin ng rest yung sanlibutan, walang problema. Lalo tigit kung ito ay Sabado, it's a perfect decision from God. But since the devil, the enemy, is counterfeiting this Sabbath, he is using this human agency, mga kapatid, para itursi yung kanyang panukala na dalhin tayo palayo sa ating Panginoon. At makikita natin yan sa patuloy na pag-aaral. So, sabi to, so where are we heading? Pasaan ba ito mga kapatid? Sabi ito mga kapatid ng Fatima Center, March 5, 2020. New Humanism advocates freedom from God. So titingnan natin mga kapatid, yung panawagan ni Santo Papa na mangilin tayo ng isang araw sa buong sanlinggo para, ginawa niyang dahilan, makapagpahinga yung kalikasan, para naman ating mapasinayaan sapagkat sinabi ng Panginoon na dapat natin itong ingatan. Subalit, ipangilin natin ay linggo, mga kapatid. Ano ang purpose nito? At titingnan po natin. Ang sabi dito, as has been reported in the Catholic press, Pope Francis is calling upon the leaders of the world, religions, and globalist agencies, as well as the leaders in the world of politics, economics, sciences, and education, to be at the Vatican on May 14. So ito mga kapatid ay supposedly May 14. Pero ito ay na-postpone because of this COVID at minove ng October. Ano po? Ang sabi dito, ang Vatican ay nananawagan sa lahat ng leader, religion man o global leader, sabi dito, politics leader, economic leader, science leader, education leader, pumunta tayo sa Vatican at tayo ay magpirmahan
at magkaroon tayo ng Global Education Pact. Kanina mga kapatid, sa pamagat ng ating presentation, ang sabi kanina, what is behind this Global Education Pact? Anong nasa likod dito? Sabi dito, this Global Education Pact aimed at bringing about a new humanism. Ano po yung humanism? Tingnan natin sa dictionary. Ang sabi dito, humanism defines as an outlook or system of thought attaching prime importance to human rather than divine. Ito daw ay sistema ng kaisipan na tinatali sa kahalagahan ng tao kaysa sa Diyos or supernatural matters. Humanist belief stress the potential value and goodness of human being. Itong yung mga humanist ay naniniwala sa potential na kahalagahan at kabutihan ng sangkatauhan. It emphasizes common human needs and seeks solely rational ways of solving human problems. Na tayo ay may kakayahan na resolbahan o tugunan ang ating mga problema. Yon po ang humanism. Ang sabi dito, coronavirus makes Vatican postpone global education pact promoting Pope's new humanism. Last month, Archbishop Vincenzo Zani, the Vatican prelate tasked with organizing the Global Education Pact, explained that the theological vision at the heart of Pope Francis' new humanism is one in which God withdraws so that man can be free. Ano po? Ito palang humanism na pinopromote nito mga kapatid, mga kaibigan. Ano po? Ang ibig sabihin dito? This new humanism ay ang kahulugan ay nag-withdraw ang Panginoon para ang tao ay magkaroon ng kalayaan. Ibig sabihin, maliwanag, na itong humanism ay pinapaalis natin sa presensya natin ang Panginoon at tayo ay mamuhay sa sarili natin at magkaroon tayo ng kalayaan. Kalayaan saan? Kalayaan sa ilalim ng kapangyarihan at otoridad ng ating Panginoon. Nakita niyo po mga kaibigan, kung gaano ka-subtle, kung gaano kapandaraya, mapanlin lang ang daloy ng mga steps na ginawa nila. Kunyari, COVID, pandemic. Kunyari, rest ng nature, ng environment. Kunyari, Sunday. Pero yun mga kapatid pala, ay dinadala ang sangkatauhan papalayo at paalis sa otoridad, sa kapangyarihan ng Panginoon para daw tayo ay magkaroon ng sakdal na kalayaan. Ano pa? Sabi dito, Archbishop Vincenzo Zani, Secretary of the Congregation for Catholic Education, who has been tasked with organizing the event, explained the theological vision behind this new humanism, saying that God withdraws in order that man might be free. Vatican, organizing Global Education Pact, touts Pope's new humanism where God withdraws. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-withdraw. Umalis na. Para tayo ay bigyan ng kalayaan. Ano po? Na tayo ay mamuhay sa sarili natin. Sapagat sabi kanina ng definition, we stress on the importance of and value of human rather than God. Na tayo ay mahalaga at may kakayahan tayo na tugunan. Anong problema natin? Atin natin lang to. Hindi natin kailangan ng Panginoon. Kaya natin to. So this is the new humanism. Ano po? Sabi dito, the glaringly contrast Christ appeal to come follow me, the idea that God withdraws us to allow for the possibility of human freedom is a Masonic idea. So sabi ng Panginoon, come follow me, sumunod kayo sa akin. Hindi siya nag-withdraw. Gusto niya nga na tayo sumama sa Kanya sumunod sa Kanya. Magkaroon tayo ng close relationship. So sabi dito, itong kaisipan tungkol sa pag-withdraw ng Panginoon, ito ay galing saan? Sa kaisipan ng Masonic group. Itong mga secret society. It implies that if God doesn't withdraw, we are not free. Sabi niya, kung hindi daw mag-withdraw ang Panginoon, hindi tayo itong malaya. Wala tayong kalayaan. It implies that our freedom consists in being away from God. It advocates sa Masonic. So ang ating kalayaan ay yung paging malayo sa Panginoon. Hayaan mo siya. He can be God for Himself. And we can be man for ourselves. So that is the true meaning of freedom. Ano po? Itong yung humanism. Sabi dito, now, atheists, modernists, and Freemason see God as a boogeyman. Kontrabida itong Panginoon. Sabi ng Mason, ng modernist, ng atheist. And accordingly, they see His commandments as oppressive.
Ano to eh? Pahirap to, itong kautusan ng Panginoon. Pahirap, panggigip ito sa atin. Hindi ito maganda. Kaya sabi dito mga kapatid, we need liberation. Their idea of freedom is to escape God. Ang idea na lang ng kalayaan ay maging malayo sa Panginoon. Accordingly, they maintain that there is no eternal damnation after death. It calls to mind an often expressed line of the affirmation that hell is nothing more than being away from God and what is so bad about that. Sabi ito, sabi niya, ang kaisipan, ang katotohanan, wala naman talagang impyerno na parurusahan yung mga masama. Ang impyerno, ito ay katotohanan na pagiging malayo lamang sa Panginoon. At walang masama doon, sabi nila. So kung ang impyerno ay nangangahulugan na pagiging malayo, walang problema. Sapagkat pag ikaw ay malayo sa Panginoon, mayroon kang kalayaan. So yun ang kanilang proposisyon. Ano mga kapatid? So, napaka-deceitful mga kapatid. Ibig sabihin, gusto ng kaaway na umalis tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. At tayo ay sumanay sa ilalim ng kapangyarihan niya, siyempre. Kasi wala naman ditong middle ground sa sanlibutan. Sabi ng Panginoon, if you are not with me, you are against me. Kung wala ka sa ilalim ng aking kapangyarihan, maliwanag na ikaw ay nasa kapangyarihan ni Satanas. So gusto nito mga kapatid, taong ito, Satan is using this human agency na umalis tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon at lumipat tayo sa kapangyarihan nila. Bakit? That when the time comes, pag dumating ang Panginoon, isa tayo sa mapupunta sa tunay na impyerno. Makasama tayo ni Satanas sa kapahamakan. Ito ang gusto niya. Sapagkat alam niya na wala na siyang tsansa doon sa langit. Sabi ito, the Vatican II documents on religious liberty, dignitaries, and humane is particularly pronounced in this since it advocates the selfish rights of man, as if modern man is now a little God. Modern man, we are little God. Sabi dito, who can think for himself without a divine chaperon. Ang humanist ay naniniwala na tayo ay parang mga maliit na Diyos na kaya natin mag-isip sa sarili natin at hindi natin kailangan ng Panginoon. So, sabi dito, consider the opening paragraph, a sense of dignity. The human person has been impressing itself more and more deeply on the consciousness of contemporary man. And that the demand is increasingly made that men should act on their own. So, kailangan tayo, para tayo maging malaya, kumilos tayo nang ayon sa sarili natin. Sabi nga kanina, sapagkat tayo, we can judge ourselves. And our own judgment is always right. Sapagkat ito self-judgment, sabi nila. Sabi dito, Vatican ABP Organizing Global Education Pact touts Pope's New Humanism where God withdraws. The idea of God's action exclude those of his creator is characteristic of the 18th century heresy of deism, which professes a finite watchmaker, God who is not the author of reality, but a powerful agent within the same reality as his creator. So sabi dito, ang paniniwala nila, itong Panginoon, itong Diyos, ay hindi ang may gawa ng realidad. Kundi sila, ang Panginoon, ay kasama natin sa ilalim ng realidad na ito. Maliban lang na sila ay powerful agent, makapangyarihan kayo sa atin. Pero sila ay halos kapantay lang natin sa sphere na ito. Hindi sila ang may gawa ng realidad. Wala silang kapangyarihan. We're only on the same sphere. Nga lamang ay medyo malakas ang kanilang kapangyarihan sa atin, pero hindi sila may gawa nito. Ibig sabihin, it's okay. Hindi naman sila may gawa eh. Makapangyarihan lang sila. So we can be apart from them and we can live for our own selves. This is humanism, mga kapatid. Ano po? Ang sabi dito ng Counsels to Writers and Editors, page 97-98. I do hope that the trumpet will give a certain sound in regard to the Sunday Law movement. Ako ay umaasa, sabi ni Ellen White, ito ay galing sa Panginoon, na ang trompeta, ngayong panahon, sana ay magbigay ng babala patungkol sa Sunday Law movement nito. Sapagkat itong Sunday Law ay hindi lamang ito magpapahirap sa mga lingkod ng Diyos, hindi lamang magdadala ng maling pagsamba, kundi ito ay magdadala ng tao papalayo sa Panginoon. New Humanism. Itong Sunday Law ay aakayin ang sangkatauhan na huwag tayong magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong sumunod sa Diyos. Huwag tayong magpailalim sa otoridad ng Panginoon sapagkat kaya natin ang sarili nating buhay. So ito po ang panukala ng mga taong ito sa pagdala ng Sunday Law. Kaya sabi dito, sana
sana may trumpetang tutunog para labanan itong Sunday Law movement. I think that it would be best if in our papers, the subject of the perpetuity of the law of God were made a specialty. We should now be doing our best to defeat this Sunday Law. So ngayon, sana ginagawa natin ang ating mga kaya para labanan ito. Ano po? Ang magagawa natin mga kapatid, hindi para labanan sila, kundi ituro natin, itaas natin ang bandila ng katotohanan ng Panginoon. Itaas natin ang bandila ng pundasyon ng pangilin ng totoong sabat, mga kapatid. Kasi hindi natin sila malalabanan sapagkat makapangyarihan ang mga tao ito at may mga tao din silang hawak. Ang magagawa natin, tayo ay manindigan sa katotohanan. Ilabas natin, iproklama natin ang mensahe ng ikatlong anghel. Pabalaan natin ang sangkatauhan na sino man ang sumamba sa hayop, sumamba sa imahen niya, magtanggap ng tatak nila ay paparusahan ng Panginoon. Sapagkat yun ay hindi lamang babala para huwag kang sumamba doon, kundi yun ay pag-akay sa tao na matuto tayo na sumamba sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat at may dalang totoong pagpapala sa atin mga. So sabi dito, I think that magagawa natin ang ating higit na makakaya. Kaya ang sabi ng Manuscript List Volume 4, soon the Sunday law will be enforced and men in position of trust will be embittered against the little handful of God's commandment-keeping people. Pag pinasa itong Sunday law, itong mga tao sa posisyon, ito ay magiging kalaban natin. Kakiinisan tayo, ipipersecute tayo, pahirapan tayo mga kapatid. At ang sabi dito, until Christ shall appear in the clouds of heaven, with power and great glory, men will become perverse in spirit and turn from the truth to fables. So, hanggang sa pagdating ng Panginoon, ang sabi ng ating propeta, nakita ko na maraming tao ang susunod doon sa mali, sa maling espiritu, sa masamang espiritu, at tatalikod mula sa totoo, papunta doon sa walang katotohanan. The church will yet see troublous times. She will prophesy in sackcloth. Makikita ng bayan ng Diyos ang kapighatian at siya ay magpaprophesy sa pagsabing sa sackcloth sa sakripisyo mga kapatid. Hindi magiging madali ang ating prophesying. But although, sabi niya, she must meet heresies and persecution, although she must battle with the infidel and the apostate, yet by the help of God, she is bruising the head of Satan. Pagaman daw, tayo ay dadanas ng ganitong kahirapan, subalit, pag tayo ay nanindigan sa katotohanan, patuloy nating aapakan at dudurugin ang ulo ng ahas na walang iba, kundi si Satanas. This is the first prophecy that was given in Genesis 3:15. Patungkol doon sa iglesia. At ito ay gagawin natin at magiging posible sa panahon natin mga kapatid. The Lord will have a people as true as steel and with faith as firm as the granite rock. Walang problema mga kapatid, sapagkat marami man ang madala nitong kaaway. But the truth is, God will still have a people, nang sabi nito, as true as steel. Magiging totoo, magiging matibay, kasulad ng tibay ng bakal. Tatayo ng matibay sa pundasyon ng katotohanan kahit ikamatay nila. May tao, may bayan ang Diyos hanggang sa uling kapanahunan na katulad nito. Sana mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay mapabilang sa mga taong ito. Hindi tayo mapabilang doon sa mga madayaan ni Satanas sapagkat wala tayong alam sa katotohanan. And this is the reason why you are studying this. Ito po ang dahilan bakit natin pinag-aaralan ito. Sabi kanina sa una nating slides, mag-ingat tayo na hindi tayo madayaan sa anumang kaparaanan. Sapagkat nakita niyo po, ang kaaway ay gumagawa ng lahat ng kaparaanan para lamang madayaan ang mga tao. Subalit tayo, hindi tayo madadayaan kung alam natin ang katotohanan. Sabi ko nga kanina, the only way for us to know the counterfeit is for us to know the genuine. So kung alam natin ang katotohanan at tayo tumayo ng matibay katulad ng bakal, pananampalataya katulad ng granite rock, mahirap basagin sa anumang kaparaanan na gawin ng kaaway, tayo ay mananatiling matibay sa pundasyon ng katotohanan at hindi tayo madadayaan. They are to be His witnesses in the world, His instrumentalities to do a special, a glorious work in the day of His preparation. Ang mga taong ito, sila ang gagamitin ng Panginoon bilang saksi, paghahayag ng katotohanan patungkol sa totoong karakter ng ating Panginoon. Sapagkat ang kaaway ay walang ginawa, kundi sirain ang karakter ng Panginoon sa tao. Sabihin ng Panginoon ay ganito,
Pero itong mga taong ito, sila ang magpapatunay na ang karakter ng Panginoon ay mali na sinasabi ng kaaway. Sila ang gagamiting instrumento ng Panginoon upang maghayad ng maluwalhating gawain ng paghahanda ng sangkatauhan para sa maladakilang araw ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, mga kapatid, minsan pang pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa oras na ito ay ibinahagi muli sa atin, inihayag sa atin ang dakilang katotohanan na ito para sa anumang kaparaanan ay hindi tayo madayaan ng kaaway. Para tayo ay magkaroon ng malinaw na konsepto kung ano ang panukala nitong kaaway natin sa paggamit ng human instrumentalities, ng human agencies, nitong man of sin para isulong ang kanilang mga panukala. Gagawin nila ito hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. But the truth is, hindi sila mananaig sa ating Panginoon. Ang tanong, saan tayo papanig? Saan tayo papanig sa panahon ito? Kung tayo papanig sa mga taong ito, that will be true as steel and have faith as a granite rock. O doon sa basta lang ang ating pananampalataya at darating ang araw na pag binitawan na ng kaaway ang kanyang kapangyarihan, tayo ay madadayaan. Mga kaibigan, ito ang panahon para tayo magmuli-muli ng ating mga sarili. Saan tayo kaya nakatayo ngayon? Ano ba ang kalagayan natin bilang mananampalataya? Saan ang ating panig? Tayo ba ay totoong mga lingkod ng Diyos? O tayo nasa gitna na madaling akitin ng kaaway? Nang sabi niya, kapag ginawa natin na gutumin sila, dalhin sila sa kasalatan, pagkulangin sila ng damit, madali silang kasama sa atin. Sana hindi tayo katulad ng mga taong ito. Sapagkat ngayon pa lang tayo naghahanda ng espesyal na paghahanda na kung sakaling dumating ang mga bagay na ito, tayo ay hindi madadayaan sapagkat alam natin na tayo ay nakatayo sa pundasyon ng katotohanan na ito ang katotohanan na makukuha natin sa pabalita ng ating Panginoon. Mga kaibigan, sa oras pong ito, ang panawagan sa atin ng Panginoon, tayo ay manatiling tapat hanggang sa katapusan. Manatiling loyal sa ating Panginoon, manatiling kakampi ng ating Panginoon, manatiling nasa side ng ating Panginoon, anuman ang mangyari, upang sa pagdating ng kanyang anak, tayo pa rin ay mananatiling anak niya at aakayin niya papasok sa kanyang kaharian. Muli po, sana ang mga bagay na ito ay pagpalain ng Panginoon sa ating mga puso at nagkasumpong tayo ngayon ng kapayapaan, ng katotohanan na aakay sa atin papunta sa tunay na daan ng kaligtasan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat. Atin muling tapusin ito sa isang munting panalangin. Maraming salamat o mahal naming Panginoon na minsan pang pinatunayan sa amin ang iyong pag-ibig, kabutihan at pagliligtas. Sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa mga katotohanan ito upang hindi kami madayaan ng kaaway, kundi magkaroon kami ng tunay na karunungan, kaalaman ng katotohanan na kung dumating man ang mga bagay na ito, kami ay masumpungan nagtatapat sa inyo at nakatayo na matibay katulad ng bakal at may pananampalatayang sintibay ng granite rock. Sapagkat alam namin ang katotohanan at ang pundasyon nito, walang iba kundi ng banal na salita. Pagpalain kaming sama-sama, Panginoon, at tulungan kami na patuloy na lumago sa pagkaalam ng katotohanan. Dalhin kami mas malapit sa inyo, hindi katulad ng pandarayan ng kaaway na gusto kaming dalhin sa malayo sa inyo at magkaroon ng tunay na kalayaan. Kundi bagkos, Panginoon, dalhin kami ng banal na Espiritu sa mas malapitang relasyon sa inyo upang patuloy namin makita ang iyong kabutihan at pagliligtas sa aming mga buhay. At patuloy kaming magkaroon ng kapayapaan at maluwalhati ka namin sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa pagdinig at pagtugon sa mga aming hiling, hindi sa aming karapatan, kundi sa biyaya at merit lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sana po, hanggang sa muli natin pagkasama, sa muli nating pag-aaral, samahan niyo po kaming muli sa susunod na mga edisyon pa ng ating pag-aaral dito sa series na End Time Prophecy in You. Maraming salamat at pagpalain tayo ng poong may kapal.